salamat at sa umagang ito, punong-puno ng pangako ang ating tatalakayin dahil totoo naman po, ang Diyos po kailanman po ay hindi po nagpabaya sa atin. Amen. In the midst of adversity, in the midst of problem, in circumstances, there is God. There is God who always protect us. There is God who always hold us in His hand. And makikita natin na tayo bilang kanyang mga anak ay dapat makita na ang Diyos ay nariyan. Now, sa araw na to, pag-usapan natin yung mga promise ni God. Now, kung makikita ninyo, mayroong promises sa Bible. Some lamang ito dahil sa totoo lang, when you talk about the Bible, yes. When you talk about the Bible, there was so many, napakarami na mga promises niya rito sa atin. Kaya nga, kung ikaw ay, tawag doon, nadi-disorient, no? Tawag nilang nadi-disorient sa buhay, you go back to the basic. What is the basic? Our DNA, our image. You go back to the Bible. You go back to the ancient po ito ancient scriptures. Ito ay hindi ngayon lang ginawa, hindi lang ito ngayon nilimbag, kagaya ng mga nalimbag ngayon na pagpunta mo sa mga bookstore, makikita mo doon how to be wealthy, how to be, ang dami doon eh. Pero sometimes, new books, encouragement books, sometimes will not help us. Diba? Naalala ko, may mga books na kung saan nililimbag paano yumaman. Pag tingnan mo yung author, hindi naman mayaman eh. Diba? May mga ganon. But the thing is, those books ay libro na kung saan tao lang talaga ang kumuha. But is this one, the Bible, every time you read the Bible, yung author nito, sasamahan ka niya. Siya lang ang books na kung saan sasamahan ka niya. Gagabayan ka niya. Siya lang ang books na kung saan yung Holy Spirit ay talaga namang i-comfort ka. Kaya nga pag sinabi doon, sa Bible, sa Jeremiah, I have a plans for you. Kung wala kang plano, ang Diyos meron eh. So, we talk about promise in the Bible, promise of God to us. Ito yung some promises to us. Sabi doon, sa Proverbs 3:6, in all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. Sa lahat daw ng ating gagawin, i-acknowledge natin ang Diyos. At siya mismo, ang Diyos mismo, ay yung ating daraanan ay gagawin niyang straight. Yan. Walang liko-liko. Walang bako-bako. Walang kumunoy. Yan. Walang problema. Sa 2 Corinthians 9:6, ito mga promise na to, mga promise na to na talagang tunay na kapag ginawa mo, talagang mangyayari sa buhay mo. Sabi sa Corinthians, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. Each man shall give what he has decided in his heart to give. Not reluctant or under compulsion. Ano pa? For God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound to you, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Sabi doon, having all that you need. Yan. Kapag, totoo yan eh, na yung, itong verse na to, pangako yan, kapag nagbigay ka talaga, talagang babalik talaga sa'yo. Kung ang bigay mo ay piso lang, huwag ka na umasang bibigyan ka ng baka malamang piso rin ang babalik sa'yo.
Wala pa akong nakitang tao na nagbigay at hindi ibinalik ng Diyos. Wala pa akong nakita. Wala pa akong nakitang nagbigay ng kanyang, kunwari, sweldo. Sumweldo siya, nagalag siya sa Panginoon, may sweldo siya, ginawa niya. Hindi lang 10% na kinuha niya, 20%, 40%, 50%, binigay niya sa Panginoon. Ang Diyos ibinalik. Bakit? Hindi naman kailangan kasi ng Diyos yun eh. Hindi kailangan. Ang kailangan niya yung obedience mo para magbigay. Kaya yung 2 Corinthians 9:6-2 po ito eh. Kung ano lang talaga yung nasa puso mo, kung kukuri-kuripot ka, di kuri-kuripot din ang mangyayari sa pagpapala mo. Kaya nakikita mo, karamihan ng mga pinagpala, mga giver eh. Mga giver. Sabi sa Matthew 5:6, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. You will be filled. Those hunger and thirst for righteousness, ano yung righteousness na yun? Sabi ni Jesus Christ, yung nakausap niya ang the Samaritan woman. Diba? Yung sa balon. Diba? Sabi niya, ako'y magbibigay ng tubig na hindi ka na mauuhaw. The living water. I am the living water. Kasi totoo lang, ang tubig natin ngayon, mauuhaw ka pa uli. Yung kauhawan. No? Kung titinan mo yung kauhawan, kunwari, isang araw na hindi ko uminom, pwede ba yun? Hindi ka ba makakainom sa isang araw? Hindi eh. Talagang, talaga yung katawan mo, mag-react talaga eh. Iinit ang ulo mo, anong gagawin mo. Kaya, ngayong pandemya, ang hindi talaga pwedeng putulin yung tubig. Dahil, baka yung mga tao talaga magwala na. No? Kaya hanggat maaari yung tubig, talagang dadalo yan. Napakahalaga ng tubig. Pero si Kristo, hindi mo na kailangan magbayad. Walang kontador si Jesus Christ. Wala kang babayaran kay Jesus Christ. It was freely given to you. Ibibigay sa iyo yan ng bukal, the living water of Christ. Di ba? Sabi sa 6:33, but seek ye first the kingdom of God in His righteousness, and all these things shall be given to you as well. All these things shall be given to you as well. It is a promise. Diba? Seek ye first the kingdom of God. Ako, sa totoo lang, nung ako'y, when God has encountered me, in-encounter ako ng Panginoon. Pumunta ko sa isang church. Ito yung nagpalakas sa akin. Seek ye first the kingdom of God. Ang laki-laki nun. Nakita ako. Kasi kapos kami sa yaman. Ay, mahirap lang kami. Sabi ko, gusto kong maranasan yung all these things will be given to me. Ako, wala akong kakayahan. Pero si Lord meron, sabi ko. Kung hindi kaya ng pamilya ko na angkan ko, napaunlarin ang buhay ko, sino kayo na pa ba tatakbo? Sa Diyos. Kasi ang Diyos lamang ang siyang magbibigay sa akin. Kaya sabi ko, gustong-gusto ko ito. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Now, this is the promise, some of the promises in the Bible. But, pag-uusapan natin, paano ba ito makukuha? Paano ba ito ma-achieve? Diba? Paano ito magkakaroon ng realization or makukomplete? Pag-usapan natin, ang title po natin ngayon, God's Promise Realized Through Faith. Kita niyo na, through faith. Marirealize natin yung God's promise na yan through faith. Now, tingnan natin sa Romans 4:16. Makikita ninyo, yung tawag doon, para sa akin, as a pastors, ito yung pinakadulong-dulo ng pangako, bukod kay Eva at Adan, pero siya yung binigyan ng pangako ng Diyos kung bakit tayo rin ay nasama doon. Sabi doon, dahil kay Abraham, kaya tayo naman ay nagkakaroon ng mga pagpapala na to. Now, sabi dito, sa Romans 4:16, sabi dito, therefore, the promise is based on faith. Pero ilalagay ko muna sa 13. For the promise that he should be the heir of the world was not to Abraham or to his seed through the law, but through the righteousness of faith.
For if they which are of the law be heirs, faith is made void, and the promise made of none effect. Therefore, the promise is based on faith, so that it may be matter of grace and may be guaranteed for all of Abraham descendants. Abraham descendants. Pin up, ipin yan, Abraham descendants. Not only for those who were given the law, but also for those who shared the faith of Abraham. Abraham descendants and who shared the faith of Abraham. Take notice of that. Who is the father of us all? Sa 17, as it is written, I have made you the father of many nations. Abraham acted in faith when he stood in the presence of God, who gives life to the dead and calls into existence things that don't yet exist. Hoping in spite of hopeless circumstances, he believed that he would become the father of many nations, just as he had been told, this is how many descendants you will have. Sa 19, his faith did not weaken when he thought about his own body, which was already as good as dead. Now that he has about 100 years old. 100 years old na si Abraham dito. Or about Sarah's inability to have children. Nor did he doubt God's promise out of lack of faith. Instead, his faith becomes stronger and he gave glory to God. Sa 21, being absolutely convinced that God will do what he had promised, this is why it was credited him as righteousness. Yung ibang salin counted him as righteousness. Now that the word it was credited to him were written not only for him but also for us. Our faith will be regarded in the same way. Take notice. Our faith, but also for us, our faith will be regarded in the same way. Kagaya rin ni Abraham. If we believe in the one who raised Jesus our Lord from the dead, he has sentenced to death because of our sins and raised to life to justify. Jesus our Lord. Kaya dito sa church natin, pangalan natin, Jesus Christ our Lord. Because we believe in Jesus Christ as our Lord. Many people believe in Jesus, but Jesus is not their Lord. Tao lang minsan sa kanila. Di ba? Sa atin, Lord natin si Jesus. Sabi doon, he was sentenced to death because of our sins and raised to life to justify us. Raised to life to justify us. Or we had been in a justification because of Christ. Now, dapat natin makita ito. Dapat natin makita ito. Now, nakita ninyo ang promise? Nakita ninyo? Basahin ko lang din sa Tagalog para mas maganda. Sapagkat hindi sa pamagitan ng kautusan ginawa ang pangako kay Abraham o sa kanyang binhi na siyang nagmamana ng sanglibutan, kundi sa pamagitan ng katwiran ng pananampalataya. Sapagkat kung silang nangasa kautusan ay siyang mga tagapagmana, ay walang kabuluhan ang pananampalataya at nawawalang kabuluhan ang pangako. Sapagkat ang kautusan ay gumagawa ng galit, dapat kung saan walang kautusan ay wala ring pagsalangsa. Dahil dito ay sa pananampalataya upang maging ayon sa biyaya, upang ang pangako ay lumagi sa lahat ng binhi. Hindi lamang sa nasa kautusan, kundi pati naman sa nasa pananampalataya ni Abraham, na ama nating lahat. Gaya ng nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa sa harapan niyaong kanyang nampalatayanan. Sa makatuwid bagay ang Diyos na nagbibigay ng buhay sa mga patay at tumatawag sa mga bagay na hindi pa hayag, tila hayag na. Siya ang sumasampalataya na nasa pag-asa laban sa pag-asa upang maging ama ng maraming bansa ayon sa sabi magiging gayon ang iyong binhi. At hindi humina sa pananampalataya na ipinalagay man ang kanyang katawang katulad ng patay, na gayoy siya'y may 100 taon na, at ang pagkabog ng bahay na bata ni Sarah. Kundi ang pagtingin niya sa pangako ng Diyos
ay hindi nangangailangan sa pananampalataya ng di pananampalataya, kundi lumakas ng lumakas sa pamamagitan ng pananampalataya na iniluluhati ang Diyos. At lubos na nalig na ang Diyos na nangako ay may kapangyarihang makagawa noon. Dahil dito, ibinilang naman sa katuwiran sa Kanya. Ngayon, hindi lamang dahil sa Kanya isinulat na Kanya ibinilang, kundi dahil din naman sa atin na ibinilang sa atin. Yan. So, nakita ninyo, una, dapat natin makita yung pangako. Una, God's promise, di ba? God's promise. What made Abraham such outstanding figure in the Bible? He was the standard of ideal relationship with God during the patriarchal age. He was the standard of ideal relationship with God during the Mosaic age. He remains the standard of relationship with God during the Christian age. Siya, si Abraham. Kaya nga, lahat ng halimbawa, sa pagbibigay, no? Ang pagbibigay natin is through grace. Gaya ng ginawa ni Abraham. Dahil nung si Abraham, wala pa ang kautusan. Panahon ng grace si Abraham. Dahil sa matitigas ang ulo ng mga Israelites, noong sila ay umalis sa Ehipto, dahil naghahanap sila ng kung ano-ano, sumamba sa mga Diyos-Diyosan, habang si Moises ay nasa bundok, ibinaba ng Diyos ang kautusan. Kaya doon, para makita ninyo ang genealogy, para makita niyo, Abraham, ipinanganak si Isaac. Diba? Si Isaac, pinanganak si Jacob at saka si Esau. At ang pinili ay si Jacob. Yan, para makita ninyo. Tapos si Jacob naman, yun na yung pinag-aralan nating nakaraan. Nagkaroon siya ng 12 tribes. Hindi siya nanganak. Sa kanya nagmula ang 12 tribes. Tapos yung isa doon, si Joseph, yung 10 lang, kasi yung isa hindi pa eh. Yung 10 doon, siya yung gumawa ng paraan upang si Joseph ay pinagpilitan nilang napatayin at pinagpilitan nilang at binenta nila sa pero. Ngayon, nang dumating ang panahon na si Joseph, nagkaroon sila ng drama-rama sa Egypt, tapos dinila nila ang angkan ni Israel na si Jacob, pati ang 12 tribes doon sa Egypt. At mula sa Egypt, dumami sila hanggang sa 400 years, something like that. Hanggang sa na-threaten yung mga Ehipto, mga Egyptians. Kaya ginawa nilang mga alipin lahat ng mga Israel. Tapos gumalaw ang Diyos, hinango ang Israelites sa Egypt. Diba? Para makalaya. Tapos nasa bundok si Moises, ang mga tao ay nagkuha-kuha ng mga kwintas, lahat ng mga ginto, gumawa ng toro yata yun, toro. Basta idolo. Ayaw ng Diyos na sumamba ang tao sa hindi tunay na Diyos, sa mga Diyos-Diyosan. Kaya ibinigay niya ang kautusan, ang 10 utos ng Diyos. At hindi lang nagtatapos doon yung utos na yon. May mga dumating pa sa Deuteronomy and so on and so forth. Sobrang dami na ng utos. Amen. Kaya makita po ninyo. Now, si Abraham, ano ba si Abraham? Para makita natin, basahin ko sa Genesis chapter 12 verse 1 to 9. The Lord said to Abraham, leave your country and your people, leave your father's family, and go to the country that I will show you. I will build a great nation from you. I will bless you and make your name famous. People will use your name to bless other people. I will bless those who bless you, and I will curse those who curse you. I will use you to bless all the people on earth. Apakaganda. So Abram left Haran just like the Lord said, and Lot went with him. Abram was 75 years old when he left Haran. He took his wife Sarai, his nephew Lot, and all the slaves and all the other things he had gotten in Haran. Then he and his group moved to the land of Canaan.
Abraham traveled through the land as far as the town of Shechem and then to the big tree of Moreh. The Canaanites were living in the land of the time. The Lord appeared to Abraham and said, I will give this land to your descendants. Abraham built an altar to honor the Lord who appeared to him there. Then he left the place and traveled to the mountains east of Bethel. He set up his tent there. Bethel was to the west and Ai was to the east. Abraham built another altar at the place to honor the Lord, and he worshipped the Lord there. Then he moved towards the Negev, stopping for a time at several places on the way. So makikita ninyo rito, yung binigay ng Diyos yung promise kay Abraham. Para makita natin, the promise to Abraham. Ano yung mga promise na yun? Una, God promised to give Abraham a land. Give the land, I will show you. Go to the land, I will show you. Bibigyan siya ng land. Pangalawa, God promised to make Abraham great nation. I will make you a great nation. Yan ang pangako ng Diyos kay Abraham. Pangatlo, God promised to bless him. I will bless you. Nakita nyo naman, sobrang ganda ng pangako ng Diyos kay Abraham. Ano pa? God promised to make His name great. Yan. I will make your name great. Ngayon, gano'ng katotoo na nangyari itong mga bagay na to? Kagaya, for example, I will make your name great. Ngayon, meron tatlong religion in the world that uses the name of Abraham. The Jew, the Muslims, and the Christians. Diba? Sa Muslim dahil kay Ismael, in Christians because of Isaac. I will make your name great. So, natupad siya. And God promised to make him a blessing and you will be a blessing. Napakaganda ng pangako ng Panginoon. Ako, kung sabihin sa akin ni Lord tong mga to, naku Lord, sana naman Lord, sa akin din po Lord. Amen. Kayo din. Isipin mo, hindi ka lang be-blessed, di ba? Sa number 3, God promised to bless him. I will bless you. Tapos number 5, God promised to make him a blessing and you will be a blessing. Diba napakasarap eh. Nung nakaraang linggo, nakapagbigay tayo ng mga itlog sa mga kapitbahay at sa mga members. And I pray na ito ay hindi lang magtatapos doon. Ako'y nananalangin na dito sa church na to, makapagbigay din tayo ng grocery sa mga kapitbahay at saka sa mga members. Grocery every Sunday. Di ba? Pwede yun. Amen. Hallelujah. Lord, may it come to pass, Lord. I'm proclaiming it. And number 6, God promised to bless those who bless Abraham and curse those to curse him. Diba sabi, I bless those who bless you and whoever curse you, I will curse. So napakaganda. Hindi lamang na i-bless niya yung nagbe-bless. Kunwari ako. Kunwari sinabi ni Lord, basta din, kung sino man ang mag-bless sa'yo, i-bless ko. Kung sino man ang mag-curse sa'yo, ay i-curse ko. Kunwari may nagregalo sa akin. Regaluhan din ni Lord yung nagregalo na yun. Ganun si Abraham, ganun yung ginawa sa kanya. Kaya kung ikaw, at that time, siguro, pag kilala mo si Abraham, siguro nag-uunahan tayong magbigay. Siguro, kung nabuhay ako that time, nakita ko si Abraham, kahit na siguro nag-iisa na lang yung aking baka, ipagkakalog ko sa kanya. Padre Abraham, may baka ako rito sa ina. Kasi ang Diyos, i-bless ka eh. Napakaganda. At pampito, God promised that all the people of the earth will be blessed through Him. And all the peoples will be blessed through you. Through Abraham. So, ito yung pangako na binigay sa Genesis. Para makita natin yung pangako na pinaghuhugutan doon sa Romans. Diba? Una, diba yung God's promise to Abraham? The promise is of faith. Sa verse 13 to 16. Makita niyo rito? Ayun. Abraham and his descendant received the promise that they will get the whole world.
But Abraham did not receive the promise because he follows the law. Tandaan po ninyo, hindi nakuha ni Abraham ang promise na yon sa kanya, hindi dahil sa ang batas ay kanyang sinunod o yung law. But he received the promise because he was right with God through his faith. Now, because yung promise niya, nakuha niya because of the promise is of faith. Dahil sa kanyang pananampalataya, sa kanyang paniniwala sa Diyos. Wala siyang works. Walang kinalaman dito yung mga ginawa niya. 16, so the people get that what God promised by having faith. This happens so that the promise can be a free gift. And if the promise is a free gift, then all of Abraham people will get the promise. All of the Abraham people will get the promise. Tingnan nyo naman yun. The promise not just for those who live under the law of Moses. It is for all who live in faith as Abraham did. He is the father of us all. Hindi lang sa mga Hudyo, sa binigyan ng law, sa ating mga Christian, na nabubuhay sa grace. Because of faith. Ano pa? Anong promise na yon? Ang promise is by grace. Walang ginawa si Abraham, naniwala lamang siya. Naniwala siya, nanampalataya siya lamang kay Diyos. Tama ang kanyang puso sa Diyos. Hindi siya nag-alay ng kung ano-anong alay, hindi kagaya ngayon, Dapat natin makita ito. And I will sana makita din to ng iba. May dalawa pong religion ngayon. Dalawa po talaga. Sa buong mundo, lahat ng religion may dalawang kinatutunghayan. Anong una? Ang una ay ang religion ng gawa or works, religion of works. Ika nga, pag sumama kayo sa religion na to, ay kayo'y maliligtas. Gagawa tayo ng kung ano-ano. Papasan tayo ng krus. Gagawa tayo ng Buddha. Gagawa tayo ng... Pumunta tayo ngayon, magpipilgrimage tayo doon sa... Kung saan... Sa... Ano na yan. Yun po. Sila po, ang kailangan nilang gawin para sila maligtas o magkaroon ng kaligtasan, maging righteous sila sa Diyos, ay kailangan nilang gumawa, maghain ng ganito, mag-alay ng ganito. Kahit yung satanism Alam nyo ba, yung mga satanism, ganito din ginagawa nila. It is by works. By works. Naligtas sila, sabi nila, iniisip nila na maliligtas sila sa pamamagitan ng paggawa. Kaya yung iba walang ginawa, kundi palakihan ng Diyos-Diyosan. Mas malaki, mas sa Diyos mas maliligtas sila. Hindi po. Hindi po 'yan. Iba naman paramihan ng matutulungan ganun. Yan ang unang religion. Ang pangalawang religion na ngayon ay yung by grace. Yung pananampalataya lang sa Diyos. Sa totoo lang, it is by grace. Tayong mga Christian, we are now, matatawag tayong, di ba, sabi ko sa inyo, hindi tayo maliligtas ng religion, kundi relasyon. Relasyon muna. Tapos tayo lahat ng mga sumasampalataya, dahil sa relasyon natin sa Diyos, kagaya ni Abraham, by grace, alam natin wala tayong magagawa sa ating kakayahan, kundi ang Diyos lamang ang pwedeng maligtas sa atin by grace. Tapos ang tao, ibabaran tayo, ay religion niya ng mga Christian, religion niya ng mga born again. Ganun po talagang tawag doon. At nasa Bible din po naman ang religion. Pero nauna muna yung relasyon. Huwag po kayong malilito doon. Mauna muna ang relasyon. Hindi ka pwedeng maligtas kung wala kang relasyon sa Panginoon. Yung iba kasi sinushortcut. Religion muna. Yung mga gumagawa. Pupunta ako doon sa bundok, Banahaw. Aakit ako, magkakanda hirap-hirap ako. And somehow baka maligtas ako ng Diyos. Hindi po. Kahit na lahat ng bundok dito maakyat mo, kahit Mount Everest pa. Hindi ka maliligtas. Baka mapahama ka pa doon. It is, yung promise kay Abraham, yung God promise na yon,
It is by faith and it is by grace. So, ang grace pala ng Diyos na tinatawag na kung saan tinutuhayan natin nasa bagong tipan. Kasi ang lumang tipan sinasabi, ano yan? Law yan. Hindi po. Lumang tipan si Abraham, pero grace, nandoon siya sa grace. Diba? Panahon ni Moises yung law. At nung panahon na ng bagong tipan, it is a grace. Ibinalik lamang. Kaya kung si Abraham nagbigay kay Melchizedek ng 10 bahagi, then, nagbigay siya dahil sa grace. Pinagkaluban siya, pinagpala siya ng Diyos Pinuntahan niya si Melchizedek. Nagbigay siya. Kaya lahat tayo, bibigay tayo sa Diyos hindi dahil sa kailangan, hindi dahil sa, di ba, nabasa natin kailangan, hindi dahil sa mayroong kundi yun ay ipinasya natin dahil sa grasya ng Diyos, kaya tayo nagbibigay. Amen? Pangatlo, the promise is not of law or works. Hindi siya law or works. Inulit ko lang. Sabi sa 14, if people could get promise by following law, then faith is worthless and God's promise to Abraham is worthless. Tingnan nyo, kapag ang tao ay could get God's promise by following law, kung ba ikaw, kapag daw ang tao, maganda sa sa Tagalog. Pakihanap nga. Romans chapter 4, verse 14 to 16. Then, sabi niya, yung faith is worthless. Kasi wala nang pananampalataya din sa paggawa. Tinan ko lang. Para makita po natin ito. Gusto ko pong maintindihan po natin ito. Kaya, please, kung may nanonood po ngayon, inyo pong tunghayan po para po maintindihan natin. Hindi lamang po tayo nag-encourage, nag-aaral po tayo. Para po maintindihan natin ang Biblia. Kapag kasi naintindihan mo ang Biblia, the wisdom in the Bible, then kahit sino pa yung sa'yo, you will not be, hindi ka masisway. Kasi alam mo yung grounds mo, alam mo yung kinasasandigan ng yung pananampalataya sa Diyos. At ganun yung ginawa ni Abraham. In all of the circumstances, alam niya yung kinasasandigan niya sa Diyos. Kaya siya'y naging righteous sa paningin ng Diyos. Amen. Sabi dito sa 15. Yan, sabi 14:15. Sabi dito, kung ang pangako ay pinagkaloob lamang sa mga sumusunod sa kautusan, walang saysay ang pananampalataya ng Diyos at walang kabuluhan ang pangako ng Diyos. Sa 15, ang kautusan ay may kalakip na puot ng Diyos para sa mga lumalabag. Ngunit kung walang kautusan, wala ring paglabag. Diba? Kaya nagkaroon ng kautusan kasi napuot nga ang Diyos. Pray mo, umakit lang si Moises, yung mga Israelita na kanyang niligtas, gumawa na ng mga Diyos-Diyosan, pumatay, kung ano ang pinaggagawa. Kaya, ang law, ibinigay yan para sa puot ng Diyos. Pero pag wala yung law, then, yung pananampalataya lang ang meron tayo. Kaya nga binigay yung pangako na yon kay Abraham, hindi dahil sa kautusan, kundi binigay yon dahil sa grasya. Amen. The promise is not of law or works. Hindi sa gawa mo. Bibigyan ka ng Diyos, ibibigay sa iyo yung promise na yan. Pero yan ay ibibigay sa iyo sa pamamagitan ng grace or ng faith. Pang-apat, the promise is made before Abraham believed. Ibinigay yan bago pa man maniwala si Abraham. Walang kamumong si Abraham. Hindi niya alam na siya bibigyan ng pangako. And so are we. Di mo alam, may mga pangako pa lang Diyos sa atin na hindi pa nire-reveal sa atin. At hindi yung, Lord, gusto ko kasi gusto ko yung ganito. Hindi mo alam, hindi pala yun ang pangako sa'yo. May ibang pangako sa'yo ang Diyos. So, para maibigay sa'yo yung pangako ng Diyos sa'yo na yan, ano gagawin mo? You must believe, you must have faith, and you must be of grace. Sa grasya ng Panginoon. Sa kanyang awa. Kaya ang ibig sabihin, dito the promise made before Abraham believed, ibig sabihin nito, si God ang talagang gumawa. Hindi dahil sa gawa ni Abraham, kundi ang Diyos ang siyang gumawa.
Kaya na-amaze ako sa ibang mga nagte-testimony. Yung iba, alam mo, may isang bagay na pagpapala sa akin na hindi ko naman hiniling sa Panginoon pero dumating. That is grace. Amen. That is grace. Si Abraham, hindi pa siya naniniwala, pero binigay sa kanya ang pangako. Amen. Panglima, the promise is made despite of circumstances. Yan. Kaya minsan, yung mga pangako sa atin, Lord, akala ba payayamanin mo ako? Paano ako yayaman eh? Hindi naman ako nag-aaral. Circumstances yun. Si Abraham, sabi niya, magiging father of all nations siya. I will make you the father of a great nation. Your descendants with S. Hindi descendant. Di ba? Tingnan mo, si Abraham, despite of circumstances, binigay sa kanya yung promise. Kaya kung ikaw nahihirapan ka sa buhay ngayon, sinasabi ko sa iyo, kagaya rin ni Abraham. Isipin mo, 75 years old nang binigay sa kanya yung pangako na to. 75 years old ang binigay sa kanya. At si Sarai matanda na, kumbaga menopause na, wala nang bahay bata. Pero, kaya nga, bandang huli, si Sarai kasi siya, Sarai. S-A-R-A-I. Ginawang Sarah. S-A-R-A-H. Bakit? Kasi tumawa siya nung sinabi ni Abraham sa kanya. Natawa talaga siya. Ako magkakanak ako. Nakakatawa naman yan. Di ba? Dahil doon na hindi naman nagalit o hindi naman parang sabi natin na insulto ang Diyos, no? Kasi Diyos siya eh. Parang may bagay bang hindi kayang gawin ng Diyos? Dahil sa ginawa mong yan, you will now be called Sarah because you love. Diba? Ibig sabihin, she love. Diba? Ikaw ay tumawa. Tawa. Ganun eh. Ganun po. You will now not be longer be called Sarai. So, nakita ninyo yung promise kay Abraham. It is by faith, by grace, not law. It is made before Abraham believed in the promise made despite of circumstances. Maraming mga problema sa mundong ito. Hindi nawawala yan. Ngayon, may nagsabi sa akin, Pastor, bakit nga ba maraming mga paghihirap sa mundo na ito? Bakit ang hirap ng buhay? Diba? Alam nyo ang kasagutan dyan? Kasi kapag masyado na tayong komprende, masyado tayong hayahay dito sa mundo, baka hindi natin asamin yung buhay na walang hanggan, na kasama ang Diyos. Diba? Doon, wala ng paghihirap, pagdurusa. Doon, all will be taken care of. Sabi nga doon, hindi na araw ang liwanag na ating makita, kundi yung kaluwalhatian ng Diyos, yun ang magbibigay ng liwanag sa atin. Amen. Na pangalawa, Abraham never doubt God's promises. Sino ba yung mga doubt dito? Nung binasa ko ang ibig sabihin ng doubt sa dictionary form, sabi rito, pag sinabing doubt, indecision, hesitation, uncertainty, feeling of uncertainty or lack of conviction. Parang ikaw, binigyan ka. Oy, bibigyan kita ng kotse. Kunwari ako, may nagsabi sa akin doon, bibigyan kita ng kotse, Pastor. Ako naman, parang, yung conviction ko, tapos isip ko, tatago pa. Wala ka nga bibigyan mo pa ako. O kaya, damot ko nga posible mo maibigay mo. Ganun ba? Yun ang doubt. Nagda-doubt ka, conviction. Ngayon, nung si Abraham ay binigyan ng pangako ng Diyos, sabi doon, Abraham never doubt God's promises. Hindi niya siya nag-doubt. Hindi siya naging, siya nagkaroon ng full of conviction. Di ba? Hindi siya nagkaroon ng indecision or hesitation. Now, sabi sa Romans 4:20,
He never doubted that God will do what He promised. He never stopped believing. In fact, he grew stronger in his faith and just praise God. Amen. He never doubt na binigyan siya ng pangako. Now, maraming bagay na dapat nating makita rito at makinig po kayo rito. Dito nakasalalay yung promise ni God kung matutupad o hindi. Una, paano niya ginawa yon? Una, his faith becomes stronger. Mas lalo siyang nanampalataya. Mas lalo siyang sa verse 20 doon, nakalagay din, diba? He never doubted God who will do the promise. He never stopped believing. Diba? Sa 19:20. Sabi niya rin doon, Abraham was almost 100 years old. So he's past the age of having 4 children. Kahit na yon, circumstances na yon, 75 years old na. Oy, 100 years old na pala. Kasi binigay sa kanyang pangako, 75. Then, umunupay ng 25 years. No? Bago binigay yung pangako. Naging 100 years old. Then, also, Sarah could not have children. Abraham was well aware of this. Alam niya, Abraham, hindi na ako magkakaanak. Pero ang Diyos, hindi, magkakaanak ka. Dahil sinabi sa kanya yung, kahit na alam niyang meron siyang physical, tawag doon, kakayahan, or hindi kayang gawin. Limitation. Yeah, physical limitation. Alam niya sa kanyang asawa at siya. Pero ang Diyos, nung nagmangako sa kanya, hindi, magkakaroon ka ng anak dahil ikaw ay magiging great nation. Then, his faith in God never become weak. Kahit na ganun ang circumstansya. Kaya, I'm telling you today to encourage you na don't be pained because si God, pag nangako siya, tapat. Kapag alam mong imposibleng maibigay sa iyo, mas lalo kang yung faith mo, mas lalong maging stronger. Pangalawa, he gave glory to God. He gave glory to God. Kahit na imposible, mas lalo siyang, yung faith niya mas lalong lumakas at mas lalo siyang nagpuri sa Panginoon. Diba? Yung iba kasi, hindi lang nabigyan ng boyfriend, ayaw nang mag-church, ayaw na magsimba kay Lord. Parang maging boyfriend lang yung kabuhayan niya, nung buong buhay niya, no? Tapos pangatlo, he is absolutely convinced that God will do what He had promised. Kumbinsido siya. Now, this faith, itong tatlo na to, I'm telling you, kapag ito'y inyong ginawa, kapag ito'y inyong pinamuhay, then the promise will come to realize in yourself. Amen? Kailangan mas lalo mong pataasin. Imposible ba kamo? Mas lalong mataas ang aking pananampalataya sa Panginoon. Mas lalo akong mag-church. Mas lalo akong gagawa ng mga kalooban ng Diyos. Imposible ba kamo? I will give glory to God. Imposible ba kamo? Hindi. I am fully convinced na gagawin ni Lord sa akin yan. And that faith makes God fulfill the promise to Abraham. Kung nakikita ninyo kung anong ginawa ni Abraham because of grace, because of his faith, then you must now realize what faith can do. Pangatlo, faith makes Abraham counted for righteousness. Counted for, sabi sa Romans 4:22, this is why his faith was counted to him as righteousness. Kita niyan? Sabi sa Bible, walang matuwid ni numan. Lahat ay nagkasala, fall short of sin. But God has made Abraham righteous because of his faith. Because of grace. Wala naman talaga. Walang sino. It is impossible for a man to be righteous before God. Maniwala po kayo sa akin. Kahit na ano pong gawin ninyo, mag-donate kayo ng dugo at wala nang dugong mangyari sa inyo, you will never be righteous before God. Because you know you are a sinner. Kahit na lahat ng pera mo at pagbili mo at pamigay mo sa lahat ng mga mahihirap sa buong mundo, you will never be righteous in the eyes of God. Because you know you are a sinner.
We have been born a sinner. Nung si Eva at Adan had been fall, di ba? Nagkaroon ng kasalanan, yung kasalanan na yon ay nagkaroon ng tinatawag na the fall of man. At lahat tayo. Yung tawag doon, nature of sin eh. Yung nature ng tao, sinner. Kaya nga, ang tao, hindi na kailangan pumunta sa school para turuan maging masama. Ang tao, hindi na kailangan pang i-convince na gumawa ng masama. It is natural mangyayari yan. Kaya ang tao, hirap na hirap. Kaya ang mga profesor, ang mga pastors, sila ang mga taong nagsasabing, mali yan, mali yan. Kaya may government to govern the people. Kasi kapag wala yung government na yan, it will cut loose. Kanya-kanyang gawa, kanya-kanyang ano. Pag walang pulis na magpapatrolya, din kanya-kanyang patayan yan. Diba? Kaya yung government, ginawa ni Lord yan eh. To govern the people because of a sin identity na nasa kanya mula nung nagkaroon ng the fall of man. Now, walang righteous. Either you and me, we are not righteous before God. But, because of grace, dahil sa grace, because of faith, isipin mo, kinount niya si Abraham as righteous. Kinount ng Diyos. Sabi sa Genesis 15:6, and he believed the Lord, and he counted it to him as righteousness. Diba? Sa totoo lang, iba yung naniniwala, sumasampalataya sa nalalaman. Iba yung alam mo, iba yung sumasampalataya ka o naniniwala ka. Kasi sa totoo lang, kahit si Satanas, kilala niya si God. Isa siya doon dati, bago siya nagkaroon ng rebellious heart. Yung rebellious heart na yon, makinig po kayo. Para po hindi po ninyo itong magawa. Yung mga rebellious heart, yung puro I will ascend unto the highest of the highest. I will enthrone myself. I will make myself. Puro I. Hindi po. Pero pag tayo na kay Christ na, hindi na I dapat. Christ lives in me. Because of Christ, nagawa ko ito. Ganun po yun. Yun ang kaibahan. Now, sa Genesis 15:6, and he believed that the Lord, and he counted it to him as righteousness. Now, makikita ninyo sa Roma chapter 4:1, it will ano ba magsasabi yung pastor? Yung Romans 4:22 na to, ibinabalik ni Paul doon sa Romans chapter 4 verse 1 to 5. Sabi doon, so what can we say about Abraham, the father of all people? The father of our people. What did he learn about faith? If Abraham was made right by the things he did, he had a reason to boast about himself, but God knew different. Ang tao pala ganito. Kaya to, makinig po kayo. Lahat po. This is not, hindi po usapin ito ng religion. Usapin ito to be right with God. To be in the truth, in the true faith. Kasi maraming fake. Ito, true faith, totoong pananampalataya. Sa totoo lang yung pananaw ko, sasampalataya na lamang ako, doon na sa totoo. Diba? Kasi may nakakausap ako, atheist eh. Atheist, hindi naniniwala sa Diyos. Hindi naman sa hindi naniniwala sa Diyos, siguro nagko-contemplate siya. Sabi niya, Pastor, paano kung yung paniniwala sa Diyos ano lang pala yan? Chismis lang pala. Diba? Di lahat ng pinagagawa ninyo, walang kabuluhan. Sabi ko naman, kung chismis lang yun, malaking pakinabang pa rin sa akin. Kasi hindi ako pumatay ng tao. Diba? Hindi nakagawa ako ng kabutihan sa kapwa ko. Pero hindi, sabi ko, imposible yun. Kasi I am very, hindi lang 100%,
200% o ilang percent pa, lagpas sa 100% na totoo ang Diyos. Why? Kasi may mga bagay na nandito na hindi kayang gawin ng tao. Yung hangin nga lang eh. Yung hangin, naalala ko sa page ng Born Again Christian. Minsan kasi, siguro dahil kasama siya sa wall ko, meron doon nagsabi, yung Biblia daw ay hindi na-video o hindi na kunan ng litrato habang siya ay isinusulat ng mga nagsulat, no? Diba? Kaya for example, Genesis, nagsulat niyan si Moises eh. Hindi raw na-videohan. Ba't ako maniniwala? Sumagot tuloy ako ngayon. Sabi ko, yung hangin hindi rin nabibidyohan eh. Diba? Huwag ka maniwala sa hangin. Totoo, di ba? Nabibidyohan niyo ba hangin? Kapag may buhawi, ang nabibidyohan nyo, hindi yung hangin. Nabibidyohan nyo yung debris na tinatangay ng hangin. O, di ba? Yung, kunwari, sa tubig, buhawi sa tubig. Yung tubig ang nabibidyohan nung umiikot. Pag tornado naman, hindi yung hangin na nabibidyohan, kundi yung dinadala ng hangin ng mga particles, kung bahay man yan, baka man yan, o ano man yung tinatangay. Pero hindi mo nakikita kasi ang hangin. At kahit yung dust lang ang nakikita mo, yung dust. Pero ang hangin. Ngayon, kung ang magiging basehan natin para maniwala tayo is para makita natin, then there's something wrong with the way we think. Diba? Ganun din po, sabi rin, if Abraham was made right with the things he did, he had no reason to boast about himself, but God knew different. Kapag dahil sa atin, di ba? Kaya yung pangako ni Abraham, kung sakaling yung pangako niya binigay dahil sa mga ginawa niya, then baka magkaroon ng pagyabang si na dahil sa akin, kaya ako binigyan ng Diyos. Hindi. But God knew different. That is why the scripture says, Abraham believed God. And because of this, he has accepted as the one who is right with God. Niniwala siya. When people work, their pay is given to them as gift. They earn the pay they get. Tama? But people cannot do the work that will make them right with God. People cannot do any work that will make them right with God. And that is the truth. Yan po ang totoo. Kaya huwag ka maniwala doon na pag sumama ka, inya kami rito, yung simbahan namin, yung church na to ang maliligtas nung itong kapilya na to maliligtas, ito'y magiging spaceship. Ganun, diba? Kung sumama ka sa religion namin, ito'y maliligtas. And that is not true. Sabi nga sa Bible, di ba? Beware of the wolves in cheap clothing. Kung doon pa lang sablay na yun sablay na yung ganung paniniwala na ang ililigtas niya yung religion? No. Yung may relation. Kasi kung doon pa lang na nakalagay sa Biblia, beware. Ba't nakapasok yung wolf sa loob ng simbahan? Nakapasok sa religion yung wolf na yun. Ibig sabihin, kung nakapasok, hindi yung religion ang makapagliligtas sa'yo. Ibig sabihin, nakakapasok Ang makapagliligtas lang sa'yo, relasyon sa Panginoon. Relationship, and it's by grace, bibigay sa'yo yan, by grace. Wala kang gagawin, tatanggapin mo lamang yan. Wala kang gagawin, kundi paniwalaan lamang yan. Bakit? Kung si Abraham ay gumawa para yung promise mapunta sa kanya, magyayabang siya. At yun ang ayaw ng tao. Ay ng Diyos. Ayaw ng Diyos na magyabang tayo na tayo naligtas dahil sa ating mga ginawa. It is clearly stated in Romans chapter 4. Para po maintindihan po natin yung pananampalataya po nating mga Kristiyano, anumang sekta, basahin po ninyo yung Book of Romans, nandoon po lahat. Nandoon po lahat. Sabi nga nila, the Book of Romans is the book of Christian Constitution. Nandiyan lahat kasi. Ano yung sinasaligan, ano yung pananampalataya, nandiyan lahat. Tapos sa 5, but people cannot do any work that will make them right with God. So, they must trust in Him. Sumampalataya ka at maniwala ka at magkaroon ka ng trust sa Panginoon. Yun lang magagawa mo. Then He accepts their faith and makes them right with Him. He is the one who makes even evil people right. Siyang gumagawa ng masama na
maging tama sa Kanya. Kahit masama siya, kayang gawin ng Diyos yan. Kayang hanguin. Sino bang hindi masamang tao? Siguro wala. Pero ang Diyos lamang ang pwedeng makagagawa na yung masama na yan ay gawin niyang mabuti. Number 4, counted to Him as righteousness, also written to us. Oh, hallelujah! Praise the Lord! So, sabi rito, sa 23, but the word it was counted to him were not written for his sake alone. Hindi lang kay Abraham, but also for ours also. It will be counted to us who believe in Him who raised Jesus from the dead. Ano sinasabi rito? Malapit na po tayo magtapos. Jesus was given over for our transgression and was raised for the sake of our justification. Una, Jesus was given over for our transgression sa 25. Diba? Sabi dito, 23. Pangalawa, Jesus was raised for the sake of our justification. For our justification. Ito yung 25 eh. Yan. He was sentenced to death because of our sin and raised to life to justify us. Sino yan? Si Jesus. Si Jesus yan. So, makikita niyo rito, una, dahil tayo makasalanan, si Jesus binigay sa atin. Di ba? Pangalawa, nung ni-raise siya from the dead, it was our justification. Without the resurrection, then our faith will be in vain. Maniwala po kayo sa akin. Pag wala yung pagkabuhay namang muli, kaya nga, ibang-iba po yung Christian, yung tayong mga Kristiyano, ibang-iba po yung Christian faith. Tayo lang po ang religion, per se, na ang ating Diyos ay bumaba sa atin, nagpakandahirap para tubusin ang ating mga kasalanan at namatay at nabuhay namang muli tayo. Maraming mga nagtayo ng religion, hindi na sila nabuhay. Si Gautama Buddha nga, no, when I was in high school, napag-aralan namin yan, namundok lang siya namundok. Nagpaka-monghe ba yun o nagpaka-ermitanyo siya. Tapos habang nasa bundok siya yung nagsusulat ng mga, ang tawag nila doon ay mga proverbs, yung mga awit, mga logical thinking. And then the people saw na maganda ang kanyang mga sinulat, kaya sinamba na siya. Gumawa na ng kanyang mukha. Sa totoo lang, payat yun eh. Payat yun si Buddha eh. Pero pumunta ko sa mga Buddhist temple ngayon, ang tataba ng mga Buddha doon. Kailan ba naging mataba si Buddha? Kaya ka nga namundok eh. Wala ka na makain. Ang ginawa, nag-fasting kasi yun eh, si Gautama Buddha. Sobrang niya sa tao eh, sobrang galit niya sa tao. Gusto niyang mamuhay mag-isa. Nag-fasting siya, namundok siya. Payat na payat po siya. Ano ba nangyari? Ba't tumaba bigla si Buddha dun sa mga, yung mga tao? Mga tao na gumagawa ng mga Diyos-Diyosan. Kaya, yan po ang ingatan po natin. Ang tao ang siyang gumagawa ng kanyang Diyos-Diyosan. Maniwala po kayo. Sabi sa Isaiah, but he was being punished for what we did. But he was being punished for what we did. He was crushed because of our guilt. He took the punishment we deserved, and this brought us peace. We are healed because of his pain. He had all wandered away like sheep. We had gone our own way, and yet the Lord put all our guilt in Him. Sa Isaiah to. Isaiah pa yan. Na-foresee nila, na-prophesy na mangyayari kay Jesus. Sabi sa 1 Corinthians 15:17, and if Christ has not been raised from the dead, then your faith is for nothing. You are still guilty of your sins. Kaya kung si Christ ay hindi na-raise from the dead, kung hindi siya nabuhay namang muli, yung ating pananampalataya ay napawalang halaga. Di ba? Now, sabi sa 2 Corinthians 5:21, Christ had no sin, wala siyang kasalanan po, but God made Him become sin so that in Christ we could be right with God.
Yung kasalanan mo, kasalanan ko, ibinigay kay Christ yun. Kaya nga nung sinabi niya, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Kasi si God hindi makatingin kay Christ. Bakit? Kasi si Christ at that time, yung kasalanan dala-dala niya. Walang kasalanan kasi sa Diyos eh. Sabi sa 1 Peter chapter 1:21, you believe in God through Christ. You believe in God through Christ. God is the one who raised Him from the dead and gave honor to Him. So your faith and your hope are in God. Amen? So number 5, the promise are only to those who have lived by faith in Christ Jesus. Yun po, live by faith, live by grace, not works. Tayo po'y naligtas hindi dahil sa mga gawa natin, kundi ikaw ako, pinili tayo ng Diyos upang sumampalataya sa Kanya. Binigyan tayo ng pangako. Naalala niyo ba nung nakaraan aking itinuro na kapag tinanggap natin si Jesus Christ, our Lord and Savior, then we become the descendants of Abraham. Tayo ay naging seed of Abraham. Kaya paano yung pangako? I will bless you. Paano yun? Paano yun? Gusto ko lang makita ito. Ito pa. Di ba sabi ko sa board, bago tayo magtapos, yung righteousness na binigay kay Abraham, also sa atin, it is also written unto us. Kapag sinamba natin si Jesus Christ, mabibilang din tayong righteous. The promise are only to those who have lived by faith in Christ Jesus. Kung sino lang talaga yung mamumuhay ng by faith in Jesus, yun lang talaga ang magkakaroon ng promise na yun. Yung lalo na yung justification, lalo na yung being righteous with God. Yun lang talaga. Sabi, nung naalala nyo si Isaac, continue the promise at napakita sa kanya ng Panginoon sa gabing ring ngayon at nagsabi, ako ang Diyos ni Abraham na iyong ama. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasayo at ikaw ay aking pagpapalain at aking pararamihin ang iyong binhi. Alang-alang kay Abraham na aking lingkod. So lahat ng anak ni Abraham ay kanyang pagpapalain. Ito yung nagkaroon uli ng tagutom. Ngayon, si God kay Isaac. Tapos mula naman kay Isaac, napunta kay Jacob. Now, ang pinaka-seed na para makita natin ay si Jesus Christ ni Abraham. Na kapag tayo ay sumampalataya kay Jesus Christ, then we become seed of Abraham. We become co-heirs, di ba? Tayo ay magmamana ng mga pangako na ibinigay kay Abraham. Na kay Abraham po kasi ang pangako. Si Isaac, nagkaroon siya ng pagpapala, hindi dahil sa kanya. Gusto ko nang maliwanagin ito. Sabi niya, ako ang Diyos ni Abraham na iyong ama. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasayo at ikay aking pagpapalain. At aking paramihin ang iyong bini, alang-alang kay Abraham na aking lingkod. So, yung pangako pala na yon ay dahil ama niya si Abraham. At kung tayo tatanggapin natin Jesus Christ bilang ating Lord and Savior, then we become seed of Abraham na magmamana ng pangako na yon. I-bless tayo ni Lord. Amen? Amen. Gusto mo bang ma-bless ni Lord? Amen. Gusto mo bang ma-bless yung magbe-bless sa'yo? Amen. Gusto mo bang maging daluyan ka ng pagpapala? Amen. Amen. Gusto mo bang maging a great nation? Diba? Siyempre. We are a great nation. The promise are only those who have lived by faith in Jesus. All we will face this struggle in life at this world. Magkakaroon tayo ng mga paghihirap. Those who have entrusted their soul to Christ works towards a glorious future. Sabi sa 2 Peter, therefore those also who suffer according to the will of God shall entrust their soul to a faithful Creator in doing what is right. As they approach the Father, the Christian run to Him in anticipation. And we all have the same expectation as did the Apostle Paul. Sabi ni Apostle Paul, I have fought the good fight, I have finished the course, I have kept the faith. In the future, there is laid up
for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on the day, and not only to me, but also to all who have loved His appearing, who love Jesus Christ. Lahat tayo, puputungan tayo ng crown of glory, crown of life, a blessing to many people. Daluyan ng pagpala, pagpapalain tayo. Bibigyan tayo ng sarili nating dominion. Amen? Lord, be it unto us, be it unto me. Say amen. Be it unto me, the promise you gave to Abraham. Amen. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ, we believe. Amen. We have faith by grace and not by works. We entrust to you all things, the promises that you will realize in our life. Amen, amen. So, let's recap. God promised realized through faith. God promised Abraham. Abraham never doubted God's promise. Lahat ng mga doubter dyan, tama na yan. Faith makes Abraham counted for righteousness. It is through faith. Through faith. And counted him as righteousness also written to us. Sa atin din. It is in the New Testament. It is Paul. It's because of grace. That's number 5. The promises are only to those who have lived by faith in Christ Jesus. Yan. Di ko na sabihin sa yung doctrine of justification, but mga kapatid, sa Abraham po ang binigyan ng pangako. Pinagpapatuloy lamang po natin tayong mga tumanggap sa ating Panginoong Kristo Jesus. At ang pinakamahalaga doon, yung maging righteous tayo sa harapan ng Diyos. Kagaya ni Abraham, naging righteous siya because of grace, because of faith. Huwag na po tayong pumunta doon sa by law. Dahil ang by law ay ginawa ng Diyos para ano? Para mapuot ang Diyos sa kanila. Ang law ginagawa yan para magkaroon ng tinatawag na restrictions. Pero tayo, by grace tayo. We give to God because of grace. We live because of grace. We have faith because of grace. We come to the Lord, our Savior, because of grace. Grasya na lamang po yan. Amen?